Sa darating na halalan, pipiliin ko mga matitino. De Angelo Bam Aquino, Kiko Mendoza Espiritu, Brosas at Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. Magandang hapon mga kababayan. Breaking news! Ay mga kaserbisyo, sa kapapasok lang na balita, naghain ng supplemental affidavit si dating Senador Johnny Trillanes laban kay Davao City 1st District Representative Paolo Duterte at iba pa kaugnay ng mahigit 6 na bilyong pisong shipment ng illegal na droga. Yan naman ang flash report ni Steve Steve. Tony, dumulog sa tanggapan ng Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes para magsumite ng supplemental affidavit kaugnay ng kanyang mga reklamong drug smuggling at graft laban kina Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, dating Customs Commissioner Nicanor Paildon at iba pang individual. Ito ay may kinalaman sa mahigit 6.4 billion na pesos sa shabu shipment na nasabat noong taong 2017. Ayon kay Trillanes, kasama sa affidavit ang mga testimonya ng importer na si Mark Taguba, dating Customs Officer na si Jimmy Guban at iba pang kaugnay ng pagdinig sa House Squad Committee. Tiwala si Trillanes na wala ng lusot ang dating presidential son para sabihin indirect o nabanggit lamang ang pangalan nito dahil may fact-finding at case build-up na anya sa nasabing issue. Ito pong si Sentry, former Senator Sonny Trillanes, abay naghain po ng supplemental affidavit sa Department of Justice mga kababayan. Para po sa kaso nila Pulong Duterte et al., mga kasamahan. Ang kaso po niya na isinampa sa kanila ay ang drug smuggling at ang graft and corruption, mga kababayan. Kung naalala nyo po, meron pong 6.4 billion shipment of shabu. Ayon po kay Jimmy Guban at pinapangalanan nga po dito si Pulong Duterte at Mans Carpio, mga kababayan. Naku! Ang sakit sa ulo, mga kababayan. Parang nakikita kong kinakamot ni ating Pangulong Digong ang kanyang ulo ngayon, mga kababayan, dahil nga po sa panibagong supplemental affidavit na idinagdag ni former Senator Trillanes sa Department of Justice. Ito po ay laban kina Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, Mans Carpio at kasamahan, mga kababayan. Nako, talagang hindi po tinatantanan ni Trillanes ang pamilyang Duterte. Si former Senator Trillanes po ang tinik sa lalamunan ng mga Duterte, mga kababayan. Alam niyo po, saludo po tayo kay Sentry. Dati-rati po marami pong galit sa kanya, pero actually po, matinong tao si Sentry. Ayaw niya po yung mga illegal at hindi tama. Siya po ay makabayan. Kaya saludo tayo kay Senator Trillanes, mga kababayan, sa ginagawa niya. It's now or never, mga kababayan. Since andyan na ang ICC, ang impeachment, dagdagan mo na, itodo mo na, Senator Trillanes. Kung ano yung mga violations, mga kasalanang nagawa ng dating Pangulo, sabihin na natin kapamilya. Dahil meron nga po mga malalakas na testigo, sila Guban at Taguba, nung pong narinig po natin ito nung pong sa Quadcom, mga kababayan. Sila po'y tumistigo at ginamit ni Senator Trillanes ang kanilang mga pahayag. Alam niyo, mga kababayan, star witnesses po ang mga ito. Kaya dapat maprotektahan, mapangalagaan dahil star witnesses po itong dalawa. Si Jimmy Guban at si Taguba, mga kababayan.
nako siguradong masakit ang ulo ni Pulong dito. Ganon din ang asawa ng ating Vice President. Ngayon, nag-iisip-isip na ang mga tao na ang pamilyang nagsasabing galit sila sa DROGA, sila naman pala ang nagpapapasok sa Pilipinas. Hindi po ba ito malaking panloloko? Sasabihin mo na galit ka sa DROGA? Tapos, ang katotohanan pala, may mga operasyon pala kayo. You're the one monopolizing the market. Kayo nagpapapasok ng mga bato. Galing ba sa China? Nagtatanong lang po dahil hindi ko po alam. So yan po ang latest na balita. Kaya mabuhay ka, Sentry. Pagpatuloy mo ang iyong mga ginagawa para habulin ang mga nagkasala. Kung nagkasala, dapat kasuhan. Kaya saludo po tayo kay Sentry. Tama po yung kanyang ginagawa. Former Senator Trillanes, carry on, sir. Majority ng mga Filipino people ay nasa sa iyong likod para suportahan ka sa iyong pagpa-file ng supplemental affidavit sa kasong drug smuggling at graft and corruption. Yan. Mga kababayan, suportahan po natin si Senator Trillanes. Dahil pader po ang kanyang hinaharap. Pero hindi po siya natatakot. Hindi po siya nagpatinag ever since. Kahit noong pa po sila ang nasa kapangyarihan, hindi na po nagpatinag si former Senator Antonio Trillanes. Gusto ko po si Sentry dahil po dito sa kanyang tapang at pagmamalasakit sa bayan, mga kababayan. So kudos to former Senator Trillanes. At ngayon siguradong galit na naman si Tatay Diggs. Sigurado yan. Ganun na rin ang kanyang kapamilya. Siguradong nanggigigil sila kay Sentry sa ngayon. Anyway mga kababayan, maganda pong malaman ito ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga panatiko ng mga pro-taga Davao. Dahil pinagtatanggol po nila na siya daw ang nagtrabaho para maging payapang ating bayan, walang droga, etc. etc. Pero ang katotohanan pala, sila pala ang nagpapapasok. Nako. Kalokohan to mga kababayan. Ito po ay malaking kasalanan sa mga Pilipino. Ang pagpapanggap na sila ay galit sa DROGA. Pero ang katotohanan pala, base sa mga hearings, base sa payag ni Jimmy Guban, abay sila po pala, may kaugnayan po pala sa pagpasok ng bato o DROGA sa Pilipinas. Okay mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Abangan po natin ito. Mabuhay ka, Sentry. So, suportahan ka namin sa iyong ginagawa. Ito ay tama at para sa bayan. Alright. Maraming pong salamat sa panunood. Ingat po lagi.